isang guest na nandun naman mula sa Saudi Arabia. Ito yung matagal na nating matagal lang nananawagan sa atin para makalaya na sa kulungan. Pero sayang nga na hindi natin siya nailabas bago matapos ang eleksyon. Pero hindi natin palalagpasin ang pagkakataon na ito na hindi natin sila muling marinig dahil natenga na sila ng natenga, kapatid na Pebong at Founder Bong. Masyado nang natenga ito sa isang salang hindi naman nila tunay na ginawa. Hanggang ngayon diyan sa Riyadh, Saudi Arabia. So pababatiin natin, Ma'am Pe, meron kang sasabihin? Pero nandito na si Director Sherlina. Yan ang telepono ay isa sa mga OFW sa Riyadh, Saudi Arabia na kasalukuyang nasa kulungan. So kakausapin muna natin at pababatiin natin si Kimberly. Kimberly, magandang araw sa iyo. Magandang araw sa Dr. G at Ma'am Cheryl at sa lahat ng taong nakikinig po. Magandang araw po. May God bless us all today po. Oo. Kimberly, kamusta naman? Ano na ang sitwasyon ninyo ngayon dyan sa Saudi Arabia, sa inyong kinalalagyan? Nasaan ba kayo ngayon? Andito pa rin po kami sa Riyadh, Saudi Arabia, Dr. C, sa deportation po. Mahigit isang taon at 6 na buwan na po kami dito sa deportation at magkatatlong taon na po kami nakakulong. Okay. Tukang ina ng last jail po. Okay, Kimberly, para sa kapakanan ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na si Director Sherlyn, pwede bang pakikwento mo sa atin yung pinagmulan ng problema, saan ito nagsimula, ano ba ang naging sitwasyon nyo, ano ang inyong ang mga kalagayan ninyo na ganap sa inyo? Go ahead, Kimberly. Simula po ito lahat, Director Sherlyn, nung kami po ay pinahuli ng aming employer. Kami po ay umalis sa aming employer dahil sa dahilan po na hindi kami pinapasahod ng maayos. Hindi po kami binigyan ng maayos na pagtrato. May identification card po na tinatawag nila ikama po. Hindi ito po nagbigay sa amin. Hindi po kami trinatong tao po. At nung umalis po kami, naghurog po kung tawagin dito po. Kami po ay pinatira ng agency sa bahay nila pero panandalian naman pong tulong na ipinabot nila sa amin. Nung nag-file po kami ng kaso sa Ministry of Labor po, nung kahuli-hulihang sana na maghahatol na ang dyan sa amin, kami po ay ipinadampot niya mismo sa loob ng opisina ng Ministry of Labor po. Tapos po kami ay dinala sa Olea Police Station at doon po nalaman namin ay kami ay pinagbintangang magnanakaw po. Nagnakaw po kami ng mga gamit na hindi namin pong paano po namin iyan mabibit-bit po. Tulad ng rice cooker, ng bedsheet, ng foam, washing machine po. At kung ano-ano pa pong mga gamit. Yun po ang dahilan kung bakit po kami nakulong doon. At tapos po, dinala kami sa Malas jail. At nakulong po kami doon ng mahigit na 1 taon, 4 na buwan po. Hanggang ngayon po, nandito pa rin po kami sa loob. Sana ho kami ay matulungan po at pinagbabayad po kami ng malalaking halaga na hindi namin alam. Saan namin kukunin para sa simpleng manggagawan na OFW po hindi namin ito mabayaran. At alam ng Diyos po, na seal po ni Juan, dahil po wala kaming ninakaw. Kasi po pumunta po kami ng Saudi para magtrabaho at mabigyan ng magandang kinabukasan ng aming pamilya. Director Chetin, sana ho ay matulungan kami sa sitwasyong meron kami ngayon. At ang malala pa po, may kasama po kaming lumalaki po ang tiyan, may cystic fibrosis po na iniimbang nila mahigit ng 3 taon. Sana ho ay matulungan kami ng gobyerno po. Higit kayo po. Kasi po kami ang higit ng nangangailangan sa inyo. Sitwasyong meron kami ngayon. Hindi lang po kami 5, madami pong OFW na matagal nang nakakulong. Higit sa kalaman ng lahat po, may 7 taon nang nakakulong, nakasama din po namin. Sana ho ay maipabot niyo ang tulong para po sa amin. Magmamakaawa po ako. Sana ho bigyan niyo kami muli ng pagkakataong maging ina, maging anak, maging isang kapatid, maging isang kaibigan.
mahal sa buhay. Tulungan niyo po kami. Sumisigaw po kami ng hustisya at kalayaan. Wala na po kami tanging hinangad kung hindi makauwi at makapiling muli ang aming mga anak, ang aming mga pamilya. Yun po ang nangyari sa amin. Pinagbintangan po kami magnanakaw. Ngayon po, 3 taon, magta-3 taon na po kami sa kulungan. Okay, Kimberly, siguro dagdagan ko lang, Director Shirley. Kimberly at ang kanilang iba pang kasama, 7 sila na mga nurses. Doc Chi, medyo mahina po yung audio mo, Doc Chi. Yan. Okay na, Bong? Yes, medyo manipis pero pwede na marinig na rin. Oo. Director Sherlyn, medyo hindi maganda yung microphone na gamit namin dito. Anyway, Director Sherlyn, ang kaso na ito ni Kimberly, sila yung 7 nurses na ang nais lamang sana ay lumipat ng employer ng ibang klinika, pero dahil sa kadamutan ng kanyang employer ay hindi sila pinayagang lumipat. Imbes na makalipat, ang ginawa sa kanila ay kinasuhan sila ng pagnanakaw. At ang sinabing di umanong ninakaw nila ay nagnakaw daw di umano ng washing machine, ng mga bedsheet at rice cooker. At simula noon ay nakulong na sila. Ang kaso nila ay sila ay nandun at di umano tinutulungan ng embahada. Pero simula noon ay wala tayong narinig mula dito kay Ambassador Adnan Alonto. So ilang beses na po tayong nakikipag-ugnayan kay Ambassador Alonto at ang lagi lang sinasabi ay sila naman daw ay nakatutok. Kaya ngayon na Direktor, baka meron tayong magawa na etong sila Kimberly, ilang beses na rin itong tumatawag sa atin, lalo na nung panahon ng Ramadan, dahil nga una sa kakulangan ng pagkain at yung mga gamot. Sila naman ay tinutulungan ng ating OWA Welfare Officer na si Welfare Officer Raquel Kunting na napakasipag talaga at hindi talaga natin matatawaran ng kanyang pagtulong. Pero baka may magawa pa tayo dyan sa OWA na kung saan ay makipag-ugnayan at tutukan ito sa ating embahada, sa ating ATN. Director Sherlyn, go ahead. Dr. Chi, may I interrupt muna for a while kasi nakita ko nandiyan din pala si Director Jocelyn Hapalso, acknowledge ko lang. So go ahead, Director Malonzo. Hello po, good afternoon po. Yes, nandito po si Director Jo. Ito po ay na-endorse na namin. In fact, ito po ay kinoconsider namin na high priority case po. Kasi understand po no, yung nararamdaman po ni Ma'am Kimberly at yung iba pa po niyang kasamahan ng mga nurses. Yung nararamdaman po ni Ma'am Kimberly at yung iba pa po niyang kasamahan ng mga nurses. We already coordinated na po ito nung last week pa, nung May 5 pa po, nung since ito po ay naipagbigay alam po sa amin. At naghintay lang po kami na update from dun sa ating DFA-ATN. But rest assured, Ma'am Kimberly, wag po kayo mawawalan ng pag-asa ha. Ito po yung patututukan namin and then I just wanted to know po kasi last week po sinabi na meron naman na provided na po kayo ng lawyer ng embassy natin. Kaya lang gusto rin namin kasi pong malaman din kung ano na ba yung status ng kanilang kaso para ano yung way po para sila ay makalaya na. But rest assured po na ito ay i-communicate talaga namin at kukulitin po namin yung DFA-ATN po dito ha, Ma'am Kimberly. Yan, Thank you po. Okay. Narinig mo ba, Kimberly, yung sinabi ni Director? Opo, Dr. Chi, salamat po. Oo, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Meron tayong gobyerno at kung medyo nagtatagal man, ayan, actually, alam mo, sa totoo lang, Kimberly, nung panahong ako'y nangangampanya, ikaw ang nanatiling inspirasyon ko para magpatuloy kahit na sa panahong pagod na ako. Kayong mga naandyan, sa totoo lang, sabihin na ng kaartihan o kadramahan ng ibang tagapakinig natin, pero sa totoo lang yung inyong kaso na yan ang isa sa naging driving force o naging inspirasyon ko para talagang magpatuloy sa ating pakikipag-ugnayan sa kasong ito na
pinipilit talaga natin na matapos na't makauwi na kayo. Kayo ang naging inspiration ko para hindi alintanain ang ating pagod. So, Kimberly, meron kang bang gusto Dr. Chi, opo, Dr. Chi, una sa lahat po, gusto ko pong taus-pusong magpasalamat, Dr. Chi, sa lahat ng ginagawa mo po para sa amin. Hindi mo pa man po kami nakikita ng personal, pero nandun pa rin po sa puso nyo ang pagtulong sa amin, Dr. Chi. Kahit nung last time, napahanga po ako sa iyo. Kahit nasa Cotabato ka po, hindi ka nag-alinlangan. Alam ko pasagsagan yan ng kampanya, pero hindi ka po nag-alinlangan na sagutin ang tawag ko, Dr. Chi. Alam ko maliit na mamamayan lang po ako, pero sa pinakita niyo po sa akin na kadakilaan ng puso, napahanga niyo po ako. At ang aming panalangin po ay manalo ka, pero po, nasa taas pa rin po ang huling sabi po, Dr. Chi. Maraming salamat po sa buhay mo. Hindi ko yun, alam po na Diyos ang hangarin niyo sa buhay, Dr. Chi. Huwag mo kayong mag-isawang magpagamit sa kanya, Dr. Chi. God has a purpose for everything. At sinugurado ko namin na aming pamilya na naiboto ka namin, Dr. Chi. Alam namin hindi masasayang ang aming boto. Ito ang pagpapakita namin na kami ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng ginagawa mo para sa amin, Dr. Chi. Hindi man po kayo nanalo sa botohan na hindi natin alam ano ang purpose ng Diyos para sa iyo, Dr. Chi. Magpatuloy ka po magpagamit sa kanya, Dr. Chi. Para sa amin, Dr. Chi, sa mga kababayan mong higit na nangangailangan ng tulong niyo. Maraming po salamat sa buhay mo, Dr. Chi. Ayan. Sa buong team ni Dr. Chi, kami ay nagpapasalamat ng sobra-sobra. Nawa ko, magkita din tayo ng personal. Kimberly, si General Jerry, ang isa talaga nung nalaman niya, binigay ko yung telepono at nag-text ka sa kanya, siya yung isa rin sa mga Doc, masyadong manipis yung boses mo, Doc. Baka pwedeng mo kante. Medyo mahina. Eto, Bong, okay na to? Yan, okay, sir. Yan, okay, Yan, Doc. Okay, yan. Etong may problema yung isang mikropono. Anyway, tulad nga na sinasabi ko, Kimberly, si General Jerry Zamudio, ang isa sa talagang labis na nag-alala nung nalaman niya ang iyong sitwasyon at nung ikaw ay nag-text din sa kanya. Nung panahon ng kampanya, Kimberly, hindi natin ginawa na ikaw ay ma-interview dahil ayokong isipin ng tao na ang iyong kaso ay magagamit pang kampanya. Ayokong gamitin ng sinuman sa kampanya nitong nakaraan. Pero ngayon, ang unang araw na tayo magsisimula sa pag-broadcast, talagang siniguro kong ang iyong kaso ang unang-una natin na mapag-uusapan dahil yan talaga ang ating ninanais. Ang ikaw ay ang grupo mo ng mga nurses diyan sa kulungan ang matulungan. Sayang nga lang, Kimberly, na hindi tayo nakapwesto na dapat sana ay mas magiging madali ang magiging pagtugon. Alam ko kung paano ito gagawin kung tayo nasa panunungkulan. Pero may tama ka na merong ibang pakay ang Diyos para sa atin at merong sigurong nakahandang ibang tungkulin para sa akin na gagampanan. Maaring biglang isang simpleng mamamayan, maaring yun ang aking magiging tungkulin para sa inyo na magiging boses lang. Anyway, Kimberly, tayo nagpapasalamat kay Director Sherlyn, kay Director Joe Hapal na nakatutok ngayon. Umasa ka, Kimberly, OWA na mismo ang iyong kausap at Sir Director Sherlyn na mismo ang iyong kausap at maniwala ka na ito ay magkakaroon ng magandang katugunan ay ang iyong problema. Okay? Salamat po. Maraming salamat po. At nagpapasalamat din po pala ako kay General Jerry Zamudio, Dr. Chi. Nung panahong busy ka po, siya po ang nakakausap ko. At hindi din po nakatubiling sumagot sa akin, Dr. Chi. Nagpapasalamat din po ako sa buhay niya sa pagtulong sa amin, Dr. Chi. May God bless you all in your program, Dr. Chi. Sana ho, through your program, through your radio station, Dr. Chi, ang boses namin ay marinig po at matulungan po. Oo. Kimberly, ganito, no? Mamaya, pagkatapos ng programa, itong link natin ay ipo-forward ko kay Ambassador
Adnan Alonto na matagal nang nangako ng tulong eh. So, pwede kang manawagan sa kanya ngayon na Kimberly. At ito rin ay ipo-forward din natin ang link na ito sa kay Attorney Vic Rodriguez, ang spokesperson ni President-elect Bongbong Marcos para ito ang maging unang-unang maging assignment ng ating ambassador kung siya'y mananatili ba dyan sa Saudi Arabia o mapapalitan na dyan pagkatapos na manungkulan ng Pangulong Duterte, tingnan natin. So, pero bibigyan kita ng pagkakataon, Kimberly, na manawagan kay Ambassador Adnan Alonto. Go ahead. Salamat po, Dr. Chi. Magandang araw po kay Ambassador Adnan Alonto. Kung nakikinig ka man po sa mga oras na ito, nawa ho ay mapukaw po kayo sa aming panawagan. Kami ho at ng aking mga kasama ay patuloy na umaasa at naghihintay ng iyong pangako for more than 1 year, a promise of custody. Wala po kaming ibang hinangad kung di ang aming kalayaan sa lugar na ito. Magpahanggang ngayon, Ambassador, patuloy pa rin kami bilang hahawakan ng iyong pangako. Hindi lang po para sa akin, kundi para sa aming lahat. Yes po, may tulong po kayong ginagawa in your own little ways. Pero kulang na kulang pa po ito dahil narito pa rin kami sa loob ng kulungan na mahaba ng panahon. Nawa ho ay mabigyan ka sa katuparan ang iyong mga pangako at nawa ho ay maging tapat po kayo sa iyong sinumpaang tungkulin. Kung bakit pa po ang aming ambassador to stand out for his people who is really in need of. May mga Pilipina din po sa loob ng kulungan na nangangailangan din po ng tulong nyo. Nawa ho ay matulungan din sila. Kami ho. At gagamitin ko na ang pagkakataon na ito. Nawa ho ay matulungan din natin ang ating kababayan na sa Jeddah na may pareho din po kaming sitwasyon na nagtagal na din sa kulungan. 7 lalaki po, 7 ama po ang nasa Jeddah na nangailangan din ng kalinga ng embassy po. Nawa din ho, Ambassador, madalaw din po sila ng mga taga-embahada sa Jeddah. Gagamitin ko na po ang pagkakataon na ito. Yun lang po, Ambassador. May God bless you as always. Kimberly, ang tinutukoy mo yung inyong request na kayo ay maging under the custody at ilabas muna sa kulungan pansamantala at igarantiya ng embahada na kayo ay pansamantala muna na manunuluyan sa embahada. Yun ba yung tinutukoy mo, Kimberly? Opo, Dr. Chi, kasi po, yun po ang sinabi ni Ambassador sa amin nung kami po ay dinalaw niya mismo dito sa Jawa sa Dr. Chi. Last year Sabi niya po, ikaw po, opo, nung last December 2020 pa po yun. Hanggang ngayon po, pinangahawakan namin ang kustodiya na yun, Dr. Chi, habang naghihintay po kami na matapos ang aming hearing. Kasi po, as of now po, may 3 consecutive hearings na po kami sa Makamatampid sa implementing court. At next month po, meron pa po kami ulit on June 2 po iyon, Dr. Chi. Nawa ho ay makuha muna kami dito ng embahada, Dr. Chi, habang kami ay naghihintay, Dr. Chi. Okay, Yun lang po Kimberly. ang nangihiling namin. Oo, Kimberly, ganito, no? Tulad ng sinabi ko kanina, mamaya ay pagkatapos nitong ating programa, hindi ko lang kasi may link habang naka-programa tayo, ipo-forward ko ito sa right hand o spokesperson ni President-elect Bongbong Marcos. Meron ka bang gustong mensahe o panawagan sa ating President-elect na simula sa June next month, siya na ang manunungkulan kapag nagpahayag na ang na final na yung canvassing ng ating COMELEC. Meron ka bang gustong mensahe kay President-elect Bongbong Marcos? Go ahead. Para po sa ating bagong halal na Pangulo ng Pilipinas, congratulations po. Nawa ho ay sa mga oras na ito ay nakikinig ka po at maantig ka sa amin. Nawa ho ay matulungan niyo kami, President Bongbong. Peace to everyone. Magandang araw po. Nawa po nasa mabuti kayong kalagayan sa pagpapala ng buong may kapal. Ako po ay si Kimberly, isang OFW nurse. 10 ng aking kasama dito sa Riyadh, Saudi Arabia ay kumakatok
sa inyong opisina bilang bagong halal na Pangulo, humihingi ng tulong at sumisigaw ng hustisya upang mabigyan katarungan ng aming mga kaso. Pangulong Bongbong, kami po ay nakipagsapalaran sa Saudi Arabia upang mabigyan ng magandang kinabukasan ng aming mga pamilya. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi naging maganda ang aming kapalaran. Nakaranas po kami ng injustice sa kamay ng aming employer. Napagbintangan po kaming magnanakaw at kasalukuyang nakakulong ng matagal ng panahon sa kasalanang hindi namin ginawa. Bilang mga bagong bayani ng ating bansa, nais po naming maramdaman na kami ay may kakampi. Pinagbabayad po kami ng malaking halaga, ngunit bilang simpleng manggagawa na wala po kaming pangbayad dito. Nais din po namin itulong ang mga kababayan sa Jeddah na nakakulong din po. Humaharap din ng gaya naming kaso. Nawa mabigyan atensyon at matulungan na po kaming makauwi sa ating bansa. Okay. Sana po Good. magkaroon kami ng pagkakataon maging anak, kapatid, asawa, kapamilya at kaibigan sa aming mahal na sa buhay. Kami po ay naniniwala at nananalig sa pamamagitan nyo sa bagong administrasyon ay matutulungan kaming makabalik sa aming bansa. President Bongbong Marcos, nawa maipaabot ng ang aming munting mensahe sa pamamagitan ng programang Up Up Pilipinas at marinig ang aming mga tinig. Patuloy kaming nagdarasal sa Panginoong Diyos upang lahat tayo ay gabayan at maging ang aming mga pamilya. May the voice of the prisoners like us be heard. More power to you, Sir Bongbong. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat sa iyo, Kimberly. At bibigyan natin ng pagkakataon si kapatid na Bong David. Bong, meron ka bang gustong tanong o mensahe para kay Kimberly at yung mga kasama